Matapos ang mga lindol sa Luzon at Visayas, sa dalawang probinsya naman ng Mindanao kanina lumindol. 4.5 magnitude ang lindol na unang tumama sa probinsya ng Sarangani na sinundan ng 4.7 magnitude sa Davao Oriental. Nagka-aftershock naman sa Porac, Pampanga kaninang madaling araw at rumehistro ito ng 4.5 magnitude. Tiniyak ng PHIVOLCS o ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology na maaasahan ang kanilang mga reading sa datos tungkol sa lindol. May report si Oscar Oida. Matapos ang magnitude 6.1 na lindol sa Luzon itong Lunes at magnitude 6.5 kahapon sa Visayas, Mindanao naman ang nakaranas ng kambal na pagyanig ngayong araw. Naitala ang sentro ng magnitude 4.5 na lindol mag-aalas 11:30 kaninang umaga sa bayan ng Sarangani. Wala pang 2 minuto, niyanig naman ng magnitude 4.7 na lindol ang Davao Oriental. Sa bayan naman ng Baganga ang sentro nito. Yung dalawang magkasunod na lindol ngayon sa Davao, is it normal? Sa Sarangani, minsan malalim yan eh. May Philippine trends, may related sa Sarangani sa Blackting Slab. Okay, pero hindi ito masyado naramdaman. Hindi, kasi malalalim minsan yan eh. Malalim. Tapos nasa dagat pa ata. Yes, oo. Ano yung nasa dagat? Yung sa Sarangani o yung... Well, kailangan ko makita, but usually, pag offshore ng Sarangani, wala namang fault mismo sa Sarangani. Nilinaw ng PHIVOLCS, wala itong kaugnay sa nangyaring lindol sa Luzon at Visayas. Nang maganap ang lindol noong Lunes, tinukoy ng PHIVOLCS ang Castillejos, Zambales bilang epicenter ng lindol. Pero sa United States Geological Survey o USGS, sinabing sa Florida Blanca sa Pampanga ang epicenter. Paliwanag ng PHIVOLCS, magkaiba raw kasi ang data na pinagkukunan ng dalawang ahensya. Sa United States Geological Survey, sa aming pagtingin, gumamit sila ng mga earthquake stations outside of the Philippines para malocate yung earthquake. Pero pag mamalaki ng PHIVOLCS, mas maaasahan daw ang basa nila. Bukod sa localized, mas marami daw tayong instrumento sa bansa. In particular, meron tayong station sa Bataan, sa Zambales, sa Pinatubo na malapit dun sa epicenter, sa Pampanga, meron din tayo sa Bulacan, Metro Manila, and iba pa sa North Luzon. So napapaligiran natin ng mabuti yung mga lindol dito sa Pilipinas. Sa dami ng mga stations na malalapit, mas masisigurado mo kung saan mismo yung epicenter. Bagay na napakahalaga lalo pa't matatagpuan ng Pilipinas sa tinatawag na Pacific Ring of Fire, ang bahagi ng Pasipiko na napapaligiran ng maraming aktibong bulkan at madalas yanigin ng mga lindol. Kaya di katakatakang markado ang kasaysayan ng Pilipinas ng mga mapaminsalang lindol. Ilang video naman ng epekto ng lindol ang ibinahagi sa GMA News. Sa kuha ni Newscuber Zon Rosales Ortega, natakot ang mga residente na baka magka-tsunami. Yan ay kahit wala namang inilabas na tsunami warning ang PHIVOLCS. Ang isang babae nga, muntik pang mahagip ng tricycle sa kamamadali. Isang bus naman sa Calbiga, Samar ang nadisgrasya sa kasagsagan ng pagyanig. Habang sa Katbalogan, Samar, ilang establishmento ang napinsala, ilang tulay pa ang nag-crack. Madali ring nagiba ang bahagi ng Palapag Church sa Palapag, Northern Samar dahil na rin sa kalumaan. Ramdam din ang malakas na lindol sa Camarines Sur kung saan napatakbo palabas ang mga empleyado ng LGU Baao. At sa ilang bahagi ng Sorsogon, na-experience din ni Kapuso star Thea Tolentino ang malakas na lindol habang nagtitaping sa Samar. Dahan-dahang umaakbang si Thea sa gitna ng kanyang spelunking sa Lobo Cave sa Samar. Matapos ang ilang minuto, nakunan sa kamera ang malakas na pagyanig sa loob ng kuweba. Yan mismo ang 6.5 magnitude na lindol kahapon. Makikita rin ang takot sa mukha ng crew na kasama ni Thea sa loob ng kuweba. Matapos ang ilang oras, ligtas na nakalabas si Thea at ang crew mula sa kuweba. Kinabahan ako, pero after na. Pero during the earthquake, parang natulala na lang ako. Kasi nasa loob kami ng cave. Kalma naman kami kasi alam naming safe kami. Oscar Oida, GMA News.